kalalabs! Kamusta po kayong lahat? Welcome back to another vlog. It's been a while. Matagal akong hindi nag-vlog. Siguro more than 1 week. So today is Tuesday, October 28, 10:25 ng umaga. So yung last na vlog na nagawa ko is, I think October 18 yata yun. And na-busy si Mami Faye after that. Buti nga na-upload ko pa siya. Nagkaroon pa ako ng time na ma-edit yung vlog na yun. Naisip ko nga i-upload ko pa ba o hindi na. Pero, yun nga. Nagkaroon ako ng time na upload siya. Kaya hindi halata na hindi ako nag-vlog. Kasi I think na-upload ko yung vlog na yun 2 days ago or something like that. So, ngayon, nagbabalik tayo sa vlogging. May mga gagawin kasi ako. And then, meron akong maipapakita sa inyo, mga kalalabs. Meron akong mga nabili sa Amazon and then Sephora. And then, magdi-declutter din ako. Meron akong mga gamit na natambak sa storage. So, I think once a year, nagbabawas ako ng gamit. Yung, kumbaga, last year, nagbawas ako. Tapos, yung mga natira ilalagay ko sa storage. And then, this year naman, bago kami umuwi ng Pinas, gusto ko mag-declutter ulit. So, ito yung mga, inakyat ko na siya. So, galing na ako sa storage kanina. Inakyat ko yung mga gamit dito. Pipili ako ng pwede pang i-keep. And then, kung alam ko pa na gagamitin ni Nicole or gagamitin ko pa, i-keep ko pa siya. Or, kung hindi ko na siya gagamitin at pwedeng gamitin sa Pinas, then dadalhin ko siya pa uwi sa Pinas. Pero kung hindi naman, idodonate ko na lang siya sa Value Village or sa mga thrift store para may may makagamit pa, 'di ba? Sayang. May mga sapatos din na hindi ko alam kung dadalhin ko ba sa Pinas or idodonate ko na rin siya. Kasi merong dito, parang orphanage ba yun? Yung parang pang mga kabataan na parang, paano ba i-explain mga kalalabs? Meron kasi dito, malapit sa amin, na tinitirahan ng mga kabataan na siguro wala ng mga magulang or sometimes may mga magulang na hindi na nila kayang disiplinahin or medyo hindi na nila carry na alagaan yung mga anak nila na ka-age ni Nicole, parang 16, 13 ganyan. Parang doon sila tumitira para hindi sila maging homeless, parang ganun. Hindi ko alam kung paano siya explain kasi si ate yung naglilinis ng building namin is nagwo-work siya doon. Tapos sinabi niya sa akin. Tapos kausap ko siya kanina. Sabi ko, nagdi-declutter ako ate, sabi kong ganun sa kanya. Kasi nakita niya ako, bit-bit ko yung mga bag. Sabi niya, nagagawa mo, declutter. Meron ka bang alam na pwedeng pagdonitan pa ng sabi ko, mga gamit na like size ko, tapos size ni Nicole. Kasi magkasing size lang kami ni Nicole ng paa at saka ng damit. So, sabi niya, oo, doon sa pinagtatrabahuan ko kasi mga kabataan yun, sabi niya. Ay, sige, sabi kong ganun, ko na lang, i-donate ko doon. Pero maayos pa yung mga i-donate ko mga kalabs. Hindi siya yung parang, yung may mga sira-sira na mga damit. Maayos pa siya. It's just that, si Nicole, at saka ako, pag hindi na namin siya, yung parang, hindi na namin nakikita na isusuot namin siya, much better na ipamigay. 'Di ba? Kasi, sayang naman. Kaya, ayun. Marami akong gagawin today. Anyway, first of all, mga kalalabs, maraming salamat po sa mga nag-order ng mga pabango. Karamihan ng pa-order ko pabango at saka vitamins at saka mga chocolate. So maraming salamat po. Meron pa pala akong tag 530 pesos na Bath and Body Works kasi last na to, wala nang sale. So, yung regular, bumalik na sila sa regular price, nasa 900 pesos each na siya. So, meron akong natira dito na 6. So, if ever na kayo ay interested, pakita ko na lang din sa inyo. I-message nyo ako sa Facebook page, Hey It's Faye. So, meron tayong Midnight Addiction na isa. Meron tayong Platinum, mabango to. Itong mga pinili ko, mabango siya mga kalalabs. Binili ko na lang siya, hindi siya in order. Basta, namili ako ng mabango para sa akin. Kaya, kung if ever na nagdadalawang isip ko, mabango ba yan o hindi? Mabango siya kasi, pinipili ko talaga yung ewan ko, swak sa pang-amoy ko, something like that. Ayaw ko sa nakakahilong mga pabango. Kaya, ito yung mga napili ko. So, meron tayong Into the Night, mabango to. Madalas may nagbe-message sa akin, Mami Faye, meron kang Into the Night nung yung hindi pa ako nagpapasabay. Tapos ngayon meron na,
ayan, orderin nyo na to, 530 pesos isa. And meron tayong Japanese cherry blossom na dalawa. So, 6 na lang po yung available ako. Available ako. Meron pa akong Victoria's Secret. So, lalagyan ko kasi ng mga pangalan at saka lalagyan ko na ng tape para ilagay ko na siya sa aking luggage para alam ko na ready na siya. Wala akong mamiss na mga nag-order sa akin kasi alam mo yun, mahirap na. Nagbayad na sila, tapos wala pala yung items nila, di nakakahiya naman, di ba? So again, message nyo po ako, meron pa po akong 530 pesos na Bath and Body Works, and meron pa yata akong 4 na available na Victoria's Secret. Excuse me, no? Nasasamid ako parati. Victoria's Secret na 4. So, that is 600, magkano? 650 pesos yata yun isa. So, message nyo na lang ako sa Facebook page, no? And, pakita ko lang yung mga binili namin sa Amazon. Hindi ko alam sa asawa ko kung bakit. Bumili siya ng ganito kalaking, hemp seeds. Ayan, hemp seeds. Nilalagay ito sa cereal. Ang tag to, oatmeal. Itatap mo lang siya. And then, pwede nyo rin siyang ilagay sa shake, ganyan. Kung ano man yung kinakain niya, gusto nyo magkaroon ng parang lasang peanuts or something like that, you can have this. So, ang laki niya. Sabi ko, ba't ang laki naman yan? So, nagustuhan niya kasi, last time kasi, bumili ako, tapos ilagay ko sa oatmeal niya, naubos na. Tapos sabi niya, meron pa akong Amazon gift card. We can buy all of this, sabi niya, sa akin. Like, all at once. So, sabi ko, okay. So, bumili siya ng hemp seeds. And then, binilhan namin si papa ko, si father, ng flaxseed meal. And bibilhan ko din siya ng ganitong brand din sa Costco ng kanyang oatmeal. Ipapatry ko sa kanya para hindi yung quick oat yung ginagamit niya kasi hindi yun healthy. So, ipapatry ko sa kanya yung yung oatmeal na ginagamit namin dito sa bahay. Hindi siya quick oatmeal. Lulutuin mo talaga siya. And then lalagyan siya ng flaxseed na ground. And maganda to sa kanya. Para pambababa din ng mga cholesterol ganyan, 'di ba? Kahit sa mga kapatid ko, pwede rin to kung magustuhan nila kasi alam niyo naman, 'di ba? Minsan may mga kinakain tayo dito sa Canada na hindi nila bet. Meron yung mga pagkain na gustuhan ko pero ayaw nila. Parang bago sa panlasa nila. So, patry natin to kay papa ko. And then, itong isa para sa amin ni, Mister. Ayan. Lagay ko siya dyan. And, bumili din kami ng, toothpaste na Sensodyne. Actually, sa Costco, much better siya kasi mas malaki. Kaso nga lang, dahil may gift card kami at libre, na gift card. So, might as well, bilhin na namin yung mga diba? So, ang liliit nito, mabilis maubos. 3. Tapos, ito yung collagen na gamit namin ni Mister. It's Vital or Vital Proteins Collagen. Nilalagay din namin to sa aming oatmeal. Maganda siya, actually. And next is, bumili ako ng mga bago kong, glass container para sa ating mga pagkain. Kasi, yung mga yung mga plastic container ko is na siya. Like unti-unti na siyang naglaho kasi pangalan nito, ayaw ko na ng plastic container. Especially kung ilalagay mo sa ref yung mga leftover na pagkain. So much better glass, 'di ba? Mas okay siya. Ayan. So 9 pieces to. Sa Amazon din namin siya binili. So meron siyang different sizes and different shape. Diba, pwede mong lagyan ng oatmeal, tapos chia, ganyan. Diba, galing. Binuksan ko na tong mga to, nakabox to kanina. Sabi ko, buksan ko na lang para maipakita ko na lang ng maayos na hindi tayo nagbubukas ng mga anik-anik ba. So, ilalagay ko to sa dishwasher para magamit na rin natin siya. Ayan. And next is, may nabili akong pabango sa Sephora. Ito yung mini na mga pabango. So, sa isang bag na ganito, meron siyang 2, 4, 6, 7, 8. 8 pieces. Ganyan siya. Sa online nyo lang to mabibili. Hindi siya pwedeng mabili sa, siguro meron yung mga mini na pabango sa Sephora. Kaso nga lang yung mga pabango na ganito, wala siya sa mismong shop. Kailangan mo mag-order sa online. So, binili ko to sa online.
And meron, nakalagay siya sa ganito, mga kalalas. Tinanggal ko na rin kasi nahirapan akong tanggalin kanina. Ang cute ng bag mo. I like the bag. And, meron siyang laman na Jo Malone na paborito ko. Actually, tinry ko siya dito sa kamay ko until now. Ang bango-bango niya pa rin. Sobrang the best talaga ang Jo Malone. If ever na gusto niyo magpabili ng Jo Malone, I think they have 3 sizes yata or 2 sizes. Pero pricey lang talaga siya. Mahal siya pero worth it. Worth it siya para sa akin. So, meron siya yung travel size, mas malaki dito, pero ito is mini. Ayan. Meron siya yung ganyang kalaki. I think nasa ano yun, more than 4,000 pesos yata. Tapos yung pinakamalaki nasa 12,000 pesos or something. Hindi ko na maalala yung presyo, pero gusto ko talaga yung ganitong pabango. Meron ako nabili na pabango na Chanel. Yung Chanel na ito, Chanel Chance, Coco Chanel. Hindi ko siya inuubos ko na lang siya, no? Hindi ko siya masyadong bet kasi nga, ano siya, sobrang medyo nakakahilo siya para sa akin. So, ini-spray ko na lang kung saan-saan para maubos na lang siya. Pero yan na lang natira. Ayan. Hindi siya pwede pag sumakay ka ng eroplano or sa bus, tapos maamoy ka ng sensitive na mga tao sa pabango, mahihilo sila. Kasi ganun ako, mahiluin ako. So, ito medyo strong siya. So, kailangan pag ginamit mo siya, konti-konti lang. Pero ako dahil merong pagkabaliw ako sa pabango, spray ko talaga yan. So, this one, I think I like the color green na isa. Hindi ito. Parang, anong tawag doon? Nakalimutan ko na. But, anyway, ayoko yan. And, meron tayong, ito, natry ko na tong mga to kanina pa. Mabango naman sila lahat. Pero meron akong hindi nagustuhan dito na medyo, kasing amoy siya nito na medyo nakakahita. Ay, sorry naman. Nalaglag. Ito, mabango siya. Ayan, this is called Moroccan Oil. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yung talagang real brand niya. Pero Moroccan Oil nakalagay. So, Jo Malone. Ang cute no, mga kalalabs. Tapos, meron tayong Replica Afternoon Delight. Ganyan. Ito, mabango to si JC. I like this. Ganda rin ng bote, no? Bawas-bawas na siya kasi kanina pinagtatry ko nga siya. Ayan. Tapos, meron tayong, ito gusto ko to. Itong Versace na, Bright Crystal. Mabango siya. I like it. Ang bango niya, Ang bango nito. Promise, ang bango nito. Ayan. Parang meron ng maipapalit sa, Jo Malone. Kung sino mas mura sa kanila. Pero lahat naman to yata, mahal. Pag binili mo ng full size. And meron tayong Ariana Grande na ganito. Yung itsura niya. Pang display. Kanya mo siya buksan. Mabango din siya, pero hindi siya yung parang gustong-gusto ko talaga. Mabango siya, pero hindi siya yung parang gustong-gusto ko talaga. Dinisplay talaga sa dito, no. Tapos ito, mabango din ito, yung Gucci. Alam niyo, maganda to pang regalo. No? Ang bango niya din. May pagka sweet ang niya, sweet yung amoy niya. Itong na to, Gucci. And then this one, the Versace Dayland Purple. Mabango din. Mabango din siya, pero hindi siya yung parang ang bango na gustong-gusto ko, parang ganun. But anyway, all of them smells good. Depende na lang kung ano yung hinahanap niyo sa pabango. So, ang cute-cute, 'di ba? I love it. And then maganda din yung niya, kasama niyang pouch. Ilalagay ko siya dito sa pouch natin. Ay, ang bango. Oh my gosh. Parang itatayo ko lang siya kasi baka mamaya mabawas-bawasan siya na Ayan. Bumili kayo nito, mga kalalabs, kasi maganda siyang pangregalo. Ayan, oh. Diba? Ay, the best. Pinakita ko to kay Papa Dib kanina. Sabi niya, oh, I like that. Sabi niya, I like that idea. Kasi, alam mo yon, yung parang hindi mo kailangan mag-spend ng so much money na bumili ng ganito kalalaki. Kasi, yung ganito, yung full size talaga niya is mahal.
So, kung kayo yung traveler, nagta-travel parati, ito yung maganda para sa inyo. Pwede nyo siyang dalhin lahat. And then, everyday, iba-iba yung pabango nyo. O, diba? Bet nyo yun. Gusto ko yun. Ayan. So, if ever na gusto nyo magpabili, at kung kaya ko pang bilhin, let's try. So, yung presyo nito, mga kalalabs, is, nasa ano siya. So, yung kanyang regular price is 117 Canadian dollars. And then, nabili ko siya ng 60 plus dollars kasi, plus tax. So, 58 dollars plus tax. Ito yung presyo niya. Ayan. Pero, of course, pag magpapasabay kayo, iba yung presyo. Okay, Jose? Magpapatong tayo dyan. B. Kailangan nating kumita sa pasabay. Para may pambili ako ng cake ni Papa sa birthday niya. Charot. May pa ganun, no? Okay, ayun. So, yan lang yung mga natin, mga kaganapan sa aking life for today's video. Declutter, linis. And alam nyo ba, matagal akong hindi nakapag-grocery. O, di ba? Naniniwala ba kayo dyan? Kasi madalas lagi ako sa grocery. So, it's been a while. I think isang linggo na rin yata. Kasi, pakita ko sa inyo yung ref namin, no? Yung laman ng ref namin, gusto ko siyang, ubusin muna lahat bago tayo mag-grocery. Meron pa akong dito eh. Kailangan lutuin. Ay, actually, pumunta pala ako ng grocery kahapon. Sinungaling ka, Mami Fea. Pumunta ka sa grocery kahapon. Bumili ka ng meat. Bumili ako ng pork. Kasi gusto kong magluto ng pork adobo. So, yun yung gusto kong lutuin. Ito lang yung laman ng ref natin. Ayan, kita nyo ba yan? So, meron akong dalawang, itlog maalat. Wala na akong itlog, oh. Kita nyo ba yan? Tapos, kahapon gumawa ako ng chicken meatballs and then Greek salad. Meron akong tzatziki dyan. And then, we have yung maliliit na isda. Kakainin ko yan for lunch. Chia seed, of course. Yung cheese, prosciutto. Yung mga ko dyan, pang miso soup. And then, meron pala akong leftover na chicken. Ayan, kasi nagpa-fried chicken si Nicole kahapon. So, meron pa akong dalawa na pwede niyang kainin mamaya for dinner. And mga ganito lang. Ayan, kamatis, mushroom. Meron pa akong dito, bell pepper na sobrang sarap na snack with masarap dyan? Cream cheese or this one? Anong tawag dito? Cottage cheese. Hindi, meron pa akong dito, pa salad. Meron pa pala akong sayote. Yung sayote, yan yung binigay ni Krishna sa akin. Kailangan ko na rin yan lutuin. So, ayan. So, hindi ko alam kung pupunta ba ako ng grocery or hindi. Kasi, meron pa naman, wala na pala akong mantika. So, kailangan kong bumili ng mantika. Wala na akong olive oil eh. So, kailangan ko bumili pala. Umuulan kasi. Nakakatamad kumilos pag umuulan. Ayan lang. And then, yan yung ating declutter. Galing yan sa storage kanina. I-check ko nga kung ano yung laman. At pili tayo kung meron pa tayong gagamitin dito. If ever na wala, then i-donate na lang. Check natin. Meron tayong mga pajamas pala dito. Kasi malamig na. So, I think I will use that. Ito din. Saan ba galing to? Yung yung kaibigan kasi ni Krishna nag-stay dito, mga kalalabs. Nag-iwan siya ng mga gamit. Ito yung mga gamit na iniwan niya. And, meron pa pala ako nito, oh. Yung jogging pants. Kasi malamig na, diba? Ayan. Ito yung tape na pang ko. Paglagayan ng pangalan ng mga order. Okay. Mga blouses pala to. Mga damit-damit ko pa na ibuhos ko na nga lang lahat. Yay! See. Ito yung nabili ko sa US. US ba? Let's just put that there. Mga sweater pala to.
So, mamimili ako ng mga gagamitin or hindi na gagamitin. At i-donate ko na siya. Kasi sayang naman kung kung ma-stock siya dyan sa Ito yung mga binili ko sa Pilipinas na pantulog, mga kalalabs. Ayan siya, oh. Pero yung pair nito, malaki yung sa taas, yung top niya malaki. Pero yung sa, yung sa pambaba niya, masikip. Ayan, ano kaya i-prepare ko dito para magmukhang pantulog. Kasi yung mga wala akong masyadong nagtatry akong bumili ng pantulog sa Victoria's Secret nung nakaraan. Kaso nga lang, sabi ko, parang siya, parang, hindi parang, ang mahal-mahal. Pantulog lang naman. So, sabi ni Papa, you should buy, sabi niya. Sabi ko, nasa yun less than $70, ganyan. So, parang nanghihinayang ba ako na mag-spend ng ganong kalaking halaga para sa pantulog lang ba? So, dahil uuwi kami sa Pinas, mga kalabs, comment down below nga kung meron kayong mga brand ng pantulog. Natry ko na ang Uniqlo. Pero mas gusto ko pa rin yung sa atin. Yung parang maganda siya. Yung pwede siya dito sa Canada, pwede siya sa Pinas, ganyan. Kasi sometimes, yung nabibili kong mga pantulog, ayan, pantulog ko pa rin to. May shirt siyang ganyan. Actually, Victoria's Secret to, pero nakasale to nung binili ko. Hindi naman pwedeng mag-short dito sa loob ng bahay pag ganitong malamig kasi winter. Ayan. Okay. Okay. Balik ko na lang yan sa meron pala akong t-shirt na pink dito. Tabi ko yan kasi iniisip ko gagamitin ko pa siya. Hoodie. So, yan yung mga i-declutter natin. Hindi pa ako tapos. Isipin ko pa kung ano pa yung mga pwedeng i-declutter. Ayan, meron pala akong isang box dito pa pala. Ito yung mga sapatos. At saka, itong mga to, galing to sa Temu. Kaso nga lang, natakot akong gamitin, hindi, nagamit ko pala siya. Tapos yung nagamit ko siya, para siyang may amoy sunog. Yung, alam mo yun, yung parang masusunog siya. Kaya sabi ko, lagay ko na lang muna sa storage and then itapon ko na siya. Yan yung, diba? Para siyang para siyang Dyson. And mukha talaga siyang plastic. Alam mo yun? And meron akong plancha dito. Hindi rin to gumagana Itong plancha na to. Ayan, mga shoe, mga sandal. Ay, merong dito, Saan to? Ang charge. Mga sapatos. Sapatos ni Nicole. Mabilis lang magsawa si Nicole sa mga, anik-anik. Ito, syempre, itatapon mo na yan kasi wala na talagang pag-asa yan. Pero itong mga to, pwede nating, i-donate. Pwede pa to. I-donate na lang natin yan. Ayan. Pero ito, tapon na natin kasi tingnan nyo naman yan, rotten and roll na siya. Rotten and roll. Luto na po tayo, mga kalalabs, kasi it's already 2:22. Alam nyo, wala pa akong upo-upo ba. Dire-diretso ako. So, ganito ko ini-slice yung ating pork. Iba-iba tayo ng trip.
Kaya ganyan na lang. Ayan. Gusto ko yung buto-buto na pork adobo. Malalaking hiwa na lang to. Gusto ko pa nga yung buo na That's okay. And by the way, mga kalalabs, gagawa pala ako ng pickled radish. So, ito radish to. Nakamarinate lang siya ng mga kalalabs, ng salt para yung parang matanggal yung niya, yung moist niya. So, nakamarinate lang yan. Gumawa na ako ng sauce para dyan. Parang natakam ako sa pickled na radish. Sabi ko, gagawin ko yan. So, isi-share ko siya sa inyo one day pag alam ko na masarap siya. Hindi ko muna siya siya sa inyo. Yung shinare kung paano ko siya gawin kasi gusto ko ako muna mag-try. And by the way pala, yung siopaw, saka natin siya gagawin. Next, siguro, let's say next week or something like that, mga kalalabs. Para para meron tayong time na pag-isipan ng mga bagay. Natatakot ako sa siopaw kasi never pa akong hindi pa ako nakagawa noon. Tapos yung embutido pala, mga kalalabs. Nung nakaraan, last week, na-bored ako. Gumawa na ako ng embutido. Pasensya naman. So, nasa freezer siya. So, ang gagawin na lang natin is siopaw at saka empanada. Pero, uunahin ko muna yung siopaw kasi gusto ko talaga siyang mapag-aralan. Gusto ko siyang gawin. So, i-share ko siya sa inyo kung paano natin siya gawin. At panoorin niyo akong magtagumpay sa siopaw. Magtagumpay talaga, no? Kalokang yan. Okay, lagay ako ng olive oil dito sa Alam ko na alam niyo nang gumawa ng adobo. And kanya-kanya tayo ng ng recipe sa adobo. So, yung paggawa din, iba-iba din tayo ng ways kung paano gawin yung adobo. So, madalang ako magluto ng adobo dito sa bahay. Pero today, nag-crave ako ng adobo, kaya ngayon, ito yung niluluto ko. Ano daw? Ay, nako. Ito na naman tayo sa wala nang masabi sa vlog. Ay, may sasabihin pala ako sa inyo. So, meron ako nabasang comment, mga kalalabs. Sabi niya, matagal na daw siyang nanonood sa amin or sa ating vlog. But then, ang hindi niya lang daw gusto is ina-address namin or tinatawag namin si Mr. ng Papa Dave. Dapat daw hindi, especially wala daw kaming anak ni Papa Dave. At saka hindi daw anak ni Papa Dave si Nicole, kaya dapat daw wag daw namin tawagin si Mr. ng Papa Dave. Yun yung sabi niya. Sumagot naman ako kasi iba-iba naman kasi tayo ng ways of 'di ba? Ng life or ways how we express our feelings to our loved ones. May ganun. Kaloka. 2025 na po, no? Tama na po yung mga ganyang pahirit. Nothing wrong sa kung anong gusto naming itawag kay Papa Dave. Ang mahalaga, may tumayong tunay or hindi man kadugo, pero naging tunay at tinanggap at minahal ng buong buo yung anak ko. 'Di ba? Yun yung importante. Hindi na kailangan yung ano ba kayo? Naloka ako dun. It's inappropriate, sabi. My gosh. Like, wag daw tawagin na Papa Dave si Mister. At saka tinatawag kong Papa Dave si Mister kasi yun yung tawag ni Nicole sa kanya. And alam nyo yan, di ba, mga kalabs, tinatawag nyo nga akong Mama Faye Mami Faye, Papa Dave, kayo nga din tumatawag ng ganun sa amin eh. Kaloka, di ba? The important thing is mahalaga. Be happy. Bawal ang nega. Just need to be happy for each other. To be alam niyo yun, mga kalalab. So, tayong masyadong seryoso sa life. May gulay. Pag seryoso tayo sa life, alam mo yun, dami nang nangyayari sa mundo. Ang ingay tuloy ng paligid ko. Nakikisama siya sa parang sinisigaw ng aking puso. No. Kaloka. Dahil to sa nasa mood ako today, mga kalalabs, kaya medyo happy ako. Masaya tayo today. And that is important.
Ang mahalaga ay masaya tayo sa ating life. Tsaka masaya ako kasi nagawa ko yung mga gawain ko na hindi ko nagawa ng mga nakaraan. Kasi sa sobrang busy sa trabaho, tapos sumasabay-sabay pa ang weather. Today nga lang ako nagkaroon ng ng magandang mood. Kaya nakapag-vlog at saka tayo. Nakapag-declutter. Meron pa ako natirang ito pork. So, ang gagawin ko dito is i-freezer ko siya. And then, the next day, gagawa ako ng Hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan, pero meron akong recipe dyan, one day. Yung, ginigisa ko lang yung aking pork with the garlic. Gusto ko to, yung yummy na malasang adobo. Okay. So, hugasan ko na tong ating radish. Ito yung nilagyan ko ng asin. So, okay na siya. Hugasan ko lang siya. Ang ginawa ko pala dito is, pinukpok ko siya para magkaroon siya ng Pinukpok talaga, no? Kung makapukpok naman si Mami Faye. And lalagay ko siya dito sa ating bagong container. Tinry ko lang to kasi parang natakam ako dun sa nakita ko. Sabi ko, ay gusto ko din gumawa niyan. Kaya gumawa ako ng aking sariling pang marinate. So yung pala, ginawa kong dito, marination. Tama ba ako? Marination. Is, meron siyang rice vinegar. Uy, sakto rice vinegar, salt, water, black pepper, chili flakes, garlic, and then naglagay ako ng sesame oil. Yun lang naman yung nakalagay dito. I will just gonna put the ingredients here para malay nyo, gumawa din kayo. Pero masarap yung yung itong sauce na ginawa ko para i-marinate yung radish is masarap siya. So if ever na gusto nyo siyang itry, dito yung recipe. Alam nyo, meron pa akong gustong i-share na recipe sa inyo. Kasi, nung nakaraan, di ba hindi ako nagbablog-vlog, tapos sabi ko, gustong gumawa ng mga bread, yung healthy bread. Yung parang hindi mo kailangan ng kung ano-ano ingredients. So, nagtry akong gumawa ng ng bread na, parang scone siya. Sometimes bread lang talaga, yung parang plain lang. Sobrang sarap. So, meron siyang flour and then yogurt. And then, lagyan mo lang siya ng baking powder. And then, lagyan mo siya ng konting maple syrup or sugar. Then, meron ka ng bread. And then, kung gusto mo naman ng more social or matawag mo siyang scone, pwede mo siyang lagyan ng prosciutto, cheddar cheese, black pepper, green onion, flour, and then, lagyan mo lang siya ng yogurt. And then, perfect siya. Share ko siya sa inyo one day. Ayan, nilagay ko na yung ating dun. Yung ating radish. Magluto na rin ako ng rice. Yes, ang bango. Ang bango ng ating adobes. Okay, tapusin ko lang to. Linisin ko lang yung kitchen. And then, naliligo na rin ako. Sa totoo lang. Pero mamaya na ako maligo para dire-diretsong magpahinga ba. Hindi ko nga alam kung ida-drop off na lang namin yung Hindi ko alam mo talaga kung anong iniisip ko, no? Kanina sabi ko i-post ko sa Facebook Market tong mga diniclutter ko. Tapos ngayon naman iisip ko na baka ko siya. I-donate ko na siya. Para wala akong nakatambak na mga anik-anik dito sa bahay. Kasi pinakaayaw ko yung ang dami nakakalat. Yung parang alam mo yun, yung box dito, yung plastic dyan, yung ganito dito. Ayaw ko yun. Parang naiirita ako. Yun yung ayaw ko talaga. Much better yung parang clear lahat. Para clear din yung mind mo. 'Di ba?
Bukas ko na lang lalagyan ng mga name yung pa-order ko. And bukas na rin ako pumunta ng Costco. Kasi kailangan ko na rin pumunta ng Costco. As you can see, wala akong egg. At mura sa Costco, bumili ng mga ganyan kaysa sa mga regular na grocery. Hi! How are you today? Huh? How are you? What's up? I need to buy you canned food tomorrow, eh? Huh? Huh? Gabi na mga kalalab, 7:23 na. Nakaligo na ako. Kanina pa actually. Lumabas kami ni Papa Dave. Punta kami ng nag-charge kami ng car kasi yung sasakyan namin nasa, anong percent na lang ba yun? 20% yung battery niya. So we need to charge it. And then marami kaming delivery tomorrow. Yung yung mga declutter ko, I think, kasi meron pa rin ako sa yung storage ng mga box. I-check ko kung ano pa yung mga laman nun. Nakalimutan ko na rin kasi kung ano yung mga laman-laman ng mga nasa box doon. At tatanggalin ko na rin. Ituloy-tuloy ko na lang yung declutter ko. Para, alam mo yun, alam mo na yung storage mo is wala na siyang laman talaga. May laman pero hindi yung mga tambak na mga gamit, mga damit, o kaya mga lumang sapatos, ganyan. Ililet go na lang natin lahat. So, sabi ko kay Papa Dave, pwede ko bang ilagay sa car yung yung itong dalawang bag ng damit, plastic bag. Sabi niya, you can't do it kasi may delivery tomorrow, ang dami natin i-deliver. So, pwede naman kami magpa-deliver sa courier. Pero dahil sa yung kaya naman ni Papa Dave at ako mag-deliver, ginagawa na namin para hindi yung para siyang lagi sa office. Kasi meron naman kaming kasama sa office na nagtatrabaho para sa amin. So kami yung parang yung magde-deliver. Kasi sometimes nasa $50, ganyan, $70 yung binabayad sa courier. Might as well kami na rin kasi meron naman kaming sasakyan. So yung mga diniclutter ko, tambak ko na lang muna dito. And then siguro sa weekend or kung may time, pwede namin siyang pangalan nito, i-donate or ipopost ko sana siya sa Facebook page pero I don't think someone will take it. So pinag-iisipan ko pa. But yeah. And sinabi ko kay Papa Dib yung about dun sa comment na shinare ko sa inyo, yung about sa hindi niya yung parang ibig sabihin ng comment, wala kayong karapatan na tawaging Papa Dib si Papa Dib. Kasi hindi naman siya yung tunay na. Parang ang weird nung comment na yun. So, pinabasa ko kay Papa Dib. Sabihin mo nga dyan, sabi niya ganun na, ako ang tatay ni Nicole. Tell her that. Sabi niya Papa Dib. Tapos sabi ko, it's just like people is crazy sometimes. Sabi ko, meron silang random na imagination. So, ayun, shinare ko rin siya sa aking Facebook page kasi naloka talaga ako. But anyway, I'll be ending my vlog na here. I think ito na yata yung pinakamahabang vlog na nagawa ko. Kasi ang dami kong mga kwento sa inyo. But again, maraming salamat po sa pagmamahal, sa pagsuporta, sa laging panonood ng vlog, sa pagtanggap sa amin. Ayan, maraming salamat. At sa pagrespeto din sa amin, sa aming pamilya. So, see you on our next vlog mga kalalab. So, gusto pa pong mag-order ng pasabay. Cut off ko po November 15. Na-post ko na rin yan sa Facebook page. So, isabay nyo na yung dapat yung isabay, mga items na mabibili nyo dito na wala sa Pinas. So, thank you all for watching. Good night from Canada. Stay safe. Bye-bye.